Habang lumalala ang digmaan sa Ukraine, pinalakas ng mga leader ng Europa ang kanilang mga pahayag ngayong linggo. Nagdulot ito ng matinding galit sa Kremlin at ilang nakakatakot na pahayag mula kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Sa panayam sa De Morgan, sinabi ni Belgian Minister Theo Franken na kung papuputukan ng Russia ng missile ang Brussels, matindi ang kanilang magiging tugon. Aniya, papatagin namin ang Moscow. Ang pahayag na ito ay naging laman ng mga balita sa buong Europa. At dahil dito ay napilitan si Franken na linawin ang kanyang mga sinabi sa X. Kaya tingnan natin ng mas malapitan kung ano talaga ang kanyang sinabi, ang naging reaksyon ng Moscow, at kung ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng digmaan. Ang ginamit ni Franken na salitang Flemish para ilarawan ang tugon ng NATO sa missile na atake ng Russia sa Brussels ay nangangahulugang buburahin nating ito sa mundo. Pareho itong isinalin ng Google Translate at DeepL bilang papataginin namin ng Moscow. Makikita mo lagi kung saan pwedeng lumitaw ang kontrobersya kahit anong pagsasalin gamitin. Si Franken nagkomento bilang tugon sa tanong kung natatakot ba siya na baka balang araw ay magpakawala si Putin ng hindi nukleyar na misil sa Brussels. Hindi, sagot niya, dahil maapektuhan ang NATO at pagkatapos ay sisirain natin ang Moscow. O muli, burahin ito sa mukha ng mundo, alin man ang mas gusto mo. Pinilit siya ni Ralph Likens at tinanong, sigurado ka bang igagalang ni Trump ang Artikulo 5 ng kasunduan ng NATO? Nainis si Franken nang tukuyin si Pangulong Donald Trump. Malaki talaga ang pagkiling sa pamahalaang Amerikano sa Europa. Hindi na nakakagulat. Bakit hindi niya gagawin? Tinanong naman ni Likens tungkol sa mga pahayag na ginawa ni Trump noong Hunyo, ngayong taon sa NATO Summit. Nang tanungin kung igagalang ng United States ang obligasyon nito sa Artikulo 5 kapag inatake ang NATO sa Europa, iniulat na sumagot si Trump, depende sa kahulugan mo. Maraming ibig sabihin ang Artikulo 5 may punto si Trump dahil may puwang ang probisyon para sa interpretasyon. Nagkasundo ang mga partido na ang armadong pag-atake sa isa sa kanila sa Europa o Hilagang Amerika ay ituturing na pag-atake sa kanilang lahat. At bilang resulta, nagkasundo sila na kung mangyari ang ganitong armadong pag-atake, bawat isa sa kanila ay tutulong sa partidong inatake sa pamamagitan ng agarang pagkilos, mag-isa at kasama ang iba pang mga partido. Ayon sa artikulo, anumang aksyong kailangan, kabilang ang paggamit ng puwersang militar, ay gagawin para maibalik at mapanatili ang seguridad ng Hilagang Atlantiko. Nagbibigay daan ang pahayag na iyon para sa mga bansa na umiwas sa direktang pakikilahok sa militar kung gusto nila. Tinatawanan ni Franken ang ideya na hindi sasali ang United States sa NATO kung aatakehin ng Russia ang Brussels gamit ang malakas na puwersang militar. Madalas magbitaw ng kakaibang pahayag si Pangulong Trump. Sabi niya, dapat alamin ang totoong ibig sabihin ng mga ito. Sinabi niyang 100% susuportahan ng Amerika ang mga kaalyado nito sa NATO. Cruise missile sa Brussels, mali talaga yon. Kahit ano pa definition mo, hindi rin gagawin ni Husin. Binanggit niya ang mga komento sa panayam kanina. Tinanggihan ni Franken ang ideya na magiging dramatikong pagbabago ang pagbibigay ng Tomahawk missile sa Ukraine gaya ng sinasabi ng Kremlin. Sinabi rin ito ni Putin nang pumasok ang Finland at Sweden sa NATO at nagbigay tayo ng tangke, missile at F-16. Ang aral dito ay hindi natin dapat hayaang matakot tayo sa mga banta. Sa simula, naglakas loob lang tayong lumaban sa Ukraine dahil sa takot sa magiging reaksyon ni Putin. Sa paggawa nito, lalo lang nating pinatagal ang digmaan dahil maraming supply line ang dumadaan sa Russia. Kailangan mo silang atakihin, gaya ng ginagawa na natin ngayon. Red line na rin ito para kay Putin. Pero ano ginawa niya? Wala. Alam niyang kapag gumamit siya ng nuclear, mawawala ang Moscow sa mapa. Malapit na raw ang katapusan ng mundo. Nagbanta ang Russia ng mas matinding aksyon at posibleng paggamit ng sandatang nuklear bilang tugon sa paglala, ayon kay Franken. Pero lalo pang pinatatag ng Russia ang kanilang paninindigan pagkatapos noon. Ang mga pag-atake ng Russia sa mga pasilidad ng enerhiya at gas ng Ukraine na nagdulot ng malawakang pagkawala ng kuryente at pagkaantala ng supply ng gas sa bansa ay nagsimula lamang matapos salakay ng Ukraine ang tulay ng Kerch na nag-uugnay sa Crimea at sa mainland ng Russia noong Oktubre 2022. Lalong lumala ang mga pag-atake noong tag-init ng 2000
at 25 bilang tugon sa tuloy-tuloy na pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery ng Russia. Kasabay nito, pinalala ng Russia ang tensyon, lalo na sa kanilang mga minahan. Matapos pahintulutan ng United States at United Kingdom ang Ukraine na gamitin ang ATACMS at Storm Shadow missiles laban sa mga target militar sa Russia noong Nobyembre 2000 at 24 agad namang inatake ng Ukraine ang armament depot sa Bryansk, Russia. Noong Nobyembre 9, unang ginamit ng Russia ang Oreshnik Intermediate Range Ballistic Missile sa Dnipro, Ukraine noong Nobyembre 21 bilang tugon. Ang mga missile ay tumama sa Pivdenmash, Yuzhmash, pangunahing kumpanyang pangdepensa ng Ukraine sa lungsod na matagal nang gumagawa ng missile at rocket. Ang hakbang na ito ay itinuturing ng karamihan sa kanluran bilang isang babala, sa halip na isang aktwal na paglala ng labanan. Ang mga kuha mula sa pag-atake ay parang eksena sa isang action movie. 6 na sunod-sunod na pag-atake ng 6 na missile na gumagalaw sa napakabilis na bilis ang dumaan sa mga ulap at tumama sa parehong lugar sa loob lamang ng ilang segundo. Ayon sa satellite imagery, kaunti lang ang pinsala maliban sa ilang malalalim na butas sa bubong ng gusali na tugma sa walang sumunod na pagsabog matapos ang pag-atake ng missile. Sabi ni Putin, ang missile attack ay test lang at walang warhead na mukhang totoo base sa ebidensya. Ayon sa Russia, umaabot hanggang Mach 10 ang bilis ng mga missile. Kaya hindi ito kayang pabagsakin ng mga air defense ng NATO tulad ng MIM, 100 at 4 na Patriot system. Kahit walang warhead, umabot pa rin sa 4,000 degc ang temperatura ng missile. Kung totoo yon, ang Oreshnik, Hazelnut 3, ay parang artificial na bulalakaw. Kayang sunugin nito ang makakapal na konkreto kahit walang pagsabog, ayon kay Putin. Walang lumalabas na video tungkol sa mga palapag ng planta sa ilalim ng pinagsalpukan. Kung katotoo ang mga ito, ang Oreshnik multi-missile na may malalaking warhead ay maaring magdulot ng pinsalang tulad ng taktikal na sandatang nuclear pero walang radyasyon. Maraming Western analysts ang duda kung talagang malakas o nakakatakot ang missile gaya ng sinasabi ni Putin. Noong Hunyo, inanunsyo ni Putin ang serial na produksyon ng bagong Oreshnik system na maaari ring ilagay sa Belarus. Oktubre, 28 isang araw, matapos lumabas ang panayam kay Franken. May bagong balita tungkol sa Oreshnik. Natalia Eismont, tagapagsalita ng Pangulo ng Belarus, inanunsyo ni Alexander Lukashenko na magde-deploy ang Belarus ng bagong Oreshnik Intermediate Range Hypersonic Missile System ng Russia sa Disyembre at malapit nang matapos ang mga paghahanda para sa deployment. Hindi lang ito ang unang balita sa makabagong sandata ng Russia mula noong panayam. Malalaman pa natin ang iba mamaya. Siyempre, bukod pa sa hindi niya pinansin ang banta ng missile strike ng Russia sa Brussels dahil sa takot sa sagot ng NATO. Si Franken ay hindi kabilang sa mga taong minamaliit ang militar ng Russia bilang isang paper tiger, gaya ng mapanuyang sinabi ni Trump. Tinanong siya kung katawa-tawa ang pangakong itaas ng NATO ang gastusin sa depensa sa 5% ng gross domestic product sa susunod din na dekada, ngunit hindi siya sumang-ayon. Pamantayan, 35% sa depensa, 15% sa infrastruktura at katatagan. Hindi sobra iyon. Gumagastos tayo ng 2% sa depensa at 15% sa pamumuhunan at may 10 taon pa para dagdagan iyon. Dahil mas marami ng armas ang NATO kaysa Russia, tinanong ni Franken kung ilan pa ang kakailanganin ng NATO. Itinatanggi niya na may ganitong kalamangan ang NATO. Hindi raw iyon totoo at pinalakas ng mga Ruso ang kanilang kakayahan. 4 na beses mas marami silang ginagawang bala kaysa sa pinagsamang produksyon ng NATO. Hindi mo rin maaaring ikumpara ang mga budget dahil mas marami ang kayang bilhin ng mga Ruso kaysa sa atin gamit ang parehong halaga ng pera. Dahil dito, mas ginagamit ng mga ekonomista ang gross domestic product na nakaayon sa purchasing power parity. Purchasing power parity para tantyahin ang laki ng ekonomiya at gastusin sa depensa ng mga bansa. Imbes na tradisyonal na nominal gross domestic product, ang purchasing power parity model ay sumusubaybay sa daloy ng pera base sa currency ng transaksyon, hindi sa United States dollars. Ayon sa nominal gross domestic product, 11 ang ekonomiya ng Rusya sa mundo, malayo sa United States na may 2,174 trilyon. Noong 2024 ayon sa Purchasing Power Parity,
Adjusted Gross Domestic Product. Ika-4 ang Rusya sa pinakamalalaking ekonomiya sa mundo na may tinatayang $6,900 na trilyon. Ang mga taong nagsasabing hindi tayo dapat matakot sa mga Ruso ay seryosong nagkakamali. Sila ay isang geopolitical na superpower na may malakas na hukbo at napakalaking tapang sa pakikipaglaban. Nanalo sila sa Chechnya, namayani sa 10 taong digmaan sa Syria, at aktibo sa maraming labanan sa Africa. Walang central na command ang Europa. Bukod sa ilang Eurocorps sa Strasbourg, wala tayong puwersang agad maipapadala sa labanan. Pagkatapos, nagbigay si Franken ng pinaka-controversial na pahayag sa panayam. Sumagot si Lykens kay Franken, pinuri ang militar ng Russia, at sinabi ito, sa Ukraine, hindi makalusot ang mga Ruso dahil kalaban nila ang buong kanluran. Ayon kay Franken, nakikipaglaban ang mga Ukrainian gamit ang ating mga armas, bala, at pera. Kung hindi, matagal na sana silang natalo. Madalas gamitin ni Putin at iba pang opisyal ng Russia ang puntong ito para bigyang katwiran ang digmaan at mabagal na pag-usad ng Russia sa lupa. Sa kabila ng mahigit 200 at 80 bilyong tulong sa Ukraine mula 2022, hindi pa rin naniniwala si Franken na sapat ang suporta ng kanluran para talunin ang Russia sa militar. Sa Ukraine, hindi natin mapapaluhod ang mga Ruso sa militar kung hindi tayo magpapadala ng daan-daang libong tropang Europeo. Sabi niya, na may dagdag na banayad na pahayag. Pwede ko naman isuggest yan sa parlamento, pero konti lang ang interesado. Naniniwala siyang ang tamang paraan para mabasag ang Russia ay sa pamamagitan ng pagpabagsak nito sa ekonomiya sa paglipas ng panahon. 3 beses na nating itong nagawa sa nakaraang 100 taon. Ibig sabihin nito, dagdagan pa ang parusa at pigilan ang kita nila sa langis at gas na nagpapalakas sa kanilang ekonomiyang pangdigma. Ayon kay Franken, tinamaan ng Ukraine ang 1/4 ng oil refinery ng Russia sa mga nakaraang buwan. Pero hindi siya naniniwalang malapit nang makamit ng Ukraine ang layunin nito gamit ang pinansyal o kinetic na parusa sa pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya ng Russia. Batay sa ulat mula sa Moscow, Franken, tumaas ng 10% ang presyo ng gasolina pero normal pa rin ang negosyo. Tuloy pa rin ang bayad sa pensyon at bukas ang mga cafe at tindahan. Araw-araw, lumalabas sa telebisyon ang mga ina ng sundalo para ipahayag ang pagmamalaki sa kanilang mga anak na namatay para sa bansa. Huwag maliitin ang brainwash na yan. Di ako naniniwalang babagsak ang ekonomiya ng Russia sa susunod na taon. Pero dapat pa rin tayong magpatuloy sa pagpipilit. Hindi rin siya naniniwalang may bantang pagsalakay ng Russia sa NATO. Kahit sa Baltic States, malaki ang epekto ng kalamangan ng NATO sa himpapawid. Lalo na sa F-35 fighter jet nila. Magkakaroon na ng 600 F-35 sa Europa na kinatatakutan ng mga Ruso dahil hindi nila ito makita. Ayon sa kanya, matibay na taga-suporta si Franken ng mabilisang pagpapalakas ng seguridad ng Europa sa mga asymmetrical na pag-atake, tulad ng pag-atake ng Russia sa grid ng kuryente. Hindi ako naniniwala na biglang magkakaroon ng digmaang nuklear na magpapabago ng buhay natin, sabi niya. Ayokong mapilitang pumunta sa tindahan kung patayin ng mga Ruso ang ating kuryente ng ilang oras o araw. Noong pandemya, naubos ang tissue paper kaya hindi ako pwedeng maghintay na mapuno ulit ang stock. Sinabi niya na may emergency kit siya sa bahay na may tubig, delata, radyo na may baterya, flashlight, at kandila. Makakatagal ako ng ilang linggo dahil doon. Bagamat rasyonal at matinong tao si Franken, nagdulot ng hindi magandang reaksyon sa Kremlin ang kanyang mga sinabi. Nag-post ang Russian Embassy sa Belgium sa Telegram tungkol sa mapanghamon at irresponsableng pahayag ng isa sa pangunahing hawk ng Belgium. Halos di na dapat pansinin ang mga prediksyon ng missile attack ng Russia sa Brussels at banta na burahin ang Moscow sa mapa dahil sa matinding abnormalidad at paglayo sa realidad, lalo pang lumalala ang kabaliwan. Tulad ng nabanggit, hindi talaga iyon ang sinabi niya. Bilang pagdidiin sa matinding tensyon noong nailathala ang panayam kay Franken, napilitan si Franken na pakalmahin ang mga tao pagkatapos. Maraming usap tungkol sa clickbait na pamagat. Pero maiintindihan lang ang pahayag pag binasa ang buong panayam. Nag-post siya sa X ng link sa buong teksto. Bukod sa masungit na tugon ng Embahada ng Russia, lumabas pa ang mas matitinding pahayag mula sa Russia matapos ang panayam. Hindi malinaw kung nagkataon lang ang timing ng mga ito o dulot ng sinabi ni Franken. Isang araw bago ang panayam niya, noong Oktubre 26 matagumpay na nasubukan ng Russia ang bagong Borovesnik missile
Tulad ng Oreshnik, kaya nitong baguhin ang seguridad equation sa Europa. Sinasabing ang Oreshnik ay may saklaw na 300 at 10 hanggang 3,000 at 400 milya, kaya nasasaklaw nito ang malaking bahagi ng Europa. Gayunpaman, banta ang Borovesnik kahit saan, pati sa Estados Unidos. May dala itong sandatang nuklear at ito rin ang kauna-unahang modernong misil na pinapagana ng nuklear sa mundo. Ang Borovesnik o SSC Edix Sham Skyfall ay ipinangalan sa Storm Petrol, isang ibong sinasabing nagbabadya ng bagyo dahil nuclear-powered ito. Mas matagal itong lumipad kaysa ibang misil na natili ito sa ere ng 15 oras at bumiyahe ng 8,700 milya sa pinakahuling pagsubok. Ayon kay Valery Gerasimov, ang punong kawal ng Russia. Teknikal, kung gumagana ito gaya ng kanilang sinasabi, maaaring umikot ang misil na ito sa buong mundo sa taas na hindi kayang abutin ng mga air defense system. Bigla itong babagsak ng walang babala para maglunsad ng nuclear strike kahit saan sa mundo, na halos walang oras ang target para maghanda ng depensa. Posibleng mawalan ng saysay ang Golden Dome missile defense system ng United States kahit hindi pa ito naitatayo. Isa itong maliit na lumilipad na Chernobyl. Ayon kay Jeffrey Lewis, isang eksperto sa nuclear non-proliferation sa Middlebury College. Isang masamang pangyayari ito. Isa pa itong sandatang parang science fiction na magdudulot ng destabilization at mahirap kontrolin. Matapos ang panayam kay Frank, may panibagong sandatang parang science fiction mula Russia na dapat isipin ni Luis. Noong Oktubre, 29 inihayag ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia na matagumpay na nasubukan ng Russia ang Poseidon na nuclear-powered at may kakayahang magdala ng nuclear na underwater drone. Ito ang unang pagkakataon na inilunsad ito mula sa isang submarino at pinatakbo gamit ang onboard na nuclear power unit nito. Inilarawan niya ang pagsubok na isinagawa noong nakaraang araw bilang isang malaking tagumpay. Iginiit na ang sandata ay walang kapantay sa bilis at lalim at hindi ito kayang harangin. Walang katulad nito sa buong mundo. Sa bilis at lalim ng paggalaw, wala talagang maikukumpara dito sa mundo at malabong magkaroon agad ng katulad nito. Walang paraan para harangin ito. Ayon kay Putin, hindi tulad ng Borovesnik, ang pagsubok sa Poseidon ay hindi pa nabeberipika ng mga independenteng tagamasid at marami sa mga tagamasid mula sa kanluran ang mabilis na minamaliit ang buong kwento dahil sa kahihiyan ng kabiguan noong nakaraang linggo sa kanilang super sandata. Muling naglabas si Putin ng panibagong sandata upang takutin ang mga politiko sa kanluran na hindi na interesado. Nagpost si Yayan Kiev sa X. Para sa mga NATO members na may bukas na baybayin, mas mainam sigurong seryosohin ang banta. Kung magagawa ng Poseidon ang sinasabi ni Putin, pwedeng lihim na magdala ang Russia nito, malapit sa baybayin ng United Kingdom at iwan doon ng matagal. Kung lalagyan ng high-yield nuclear warhead at pasabugin sa Ilog Thames o malapit sa London, malaking bahagi ng United Kingdom ang mababaon sa radioactive tsunami bago makareact ang kahit sino. Maaaring mangyari rin ito sa Belgium. Ang ilang Poseidon ay kayang gawing radioactive na lawa ang buong Benelux, habang abala pa rin si Ginoong Franken sa pagkuha ng emergency kit niya. Ayon sa ilang analyst, hindi lang ito tungkol sa pananakot sa kanluran para pigilan ang pagbibigay ng long-range missiles o iba pang eskalasyon sa Ukraine. Mas tungkol ito sa pagsubok pilitin si Trump tanggapin ang panukala ni Putin na palawigin ang New Strategic Arms Reduction Treaty. Ito na lang ang natitirang kasunduan sa armas ng United States at Russia na matatapos na sa Pebrero. Noong Setyembre, inalok ni Putin na palawigin ng 1 taon ang limitasyon sa long-range nuclear weapons. Basta't gayon din ang gagawin ng Estados Unidos, ayon kay Trump. Maganda para sa akin ang panukalang ito. Walang naging kasunod na pag-usad, kaya nadismaya si Putin. Ang matinding reaksyon ng Moscow sa sinabi ni Franken ay nagpapakitang tumitindi ang tensyon sa Kremlin. Ang mga bagong pagsubok na ito ng mga makabagong sandata ay nagpapahiwatig na maaaring mali ang umasa na patuloy na titiisin ni Putin ang mga pagtaas ng tensyon ng NATO. Para sa mga Europeo, papalapit ang banta ng digmaang nuklear. Kayang burahin ng NATO ang Moscow. Labis na kayabangan ng isipin na hindi rin haharapin ng Europa at United States ang parehong banta. Mabuti na lang at naglaan ng oras si Ginoong Franken para subukang pakalmahin ang sitwasyon. Siyempre, patuloy naming ibabalita sa inyo ang mga susunod na kaganapan. Kaya siguraduhing mag-subscribe sa channel para manatiling updated. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panunood.